mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Walang hanggang Sa himig po na inyo napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, Pastor Andy Rosari, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog. Kasama ko po si Brother Raymar, Brother Aljon sa pagbabasa ng mga salita ng ating pong Panginoon na siyang atin pong pag-aaralan at tatalakayin sa umagang ito, mga kapatid. Pagbati po sa lahat ng atin pong mga giliw na taga-subaybay, saan man po kayo dako na lugar naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, sa Samar at maging dyan po sa Kapol. Magandang umaga po, mga kapatid. Maging sa mga coastal barangay na sakop ng Bulan, coastal barangay ng Magallanes, coastal barangay ng Santa Magdalena at Matnog, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng atin pong Panginoon. litong-lito, ngunit ikaw Ano man po ang atin pong mga kalagayan, ano man po ang ating mga sitwasyon, huwag po nating kakalimutan na may Diyos na totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. landas ng Maraming salamat din po sa atin pong technical side, DJ Box. Salamat po sa pag-assist. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. God bless po. Pagbati po sa lahat ng atin pong mga kapatiran dito po sa UPC Bulan. Amen. Praise God. Sa tatlong congregation po na pinangangasiwaan ng atin pong pastor. Ang UPC Magsaysay, UPC Iquirino at UPC Santa Remedios. Magandang umaga po, mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Lalo na po sa lahat ng atin pong mga leaders and elders dito sa church ng UPC Bulan. Magandang umaga po sa inyong lahat, maging sa mga cell group leaders,
magandang umaga po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong sa inyong dedikasyon sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Maging sa lahat ng atin pong mga kapatiran. Amen. Diyan po sa Barangay San Juan Daan, diyan po sa Hamurawon. Amen. Maging mga kapatiran natin diyan sa Barangay Lahong, diyan Brother Edmond, Sister Laura Gumban. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran diyan sa Zone 2, ang Bacchio family, diyan po sa JP Laurel, ang Mustoles family at Jocarisa family. Magandang umaga po sa inyo. Maging ang mga kapatiran po natin dyan sa Zone 7, ang Julian family, ang Retoma family, good morning. And also ang mga kapatiran natin dito sa Managanaga, ang Madrona family at ang Abanyo family. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging ang atin pong mga kapatiran dyan sa Las Palmas. Amen. Sina Mama Nancy, good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God. And also ang atin pong mga Facebook live viewers. Praise the Lord. Sister Christy Disoyo, good morning. Sister Yoli Albao, good morning po. Sister Yoli, pagpalain po kayo ng Panginoon. And Brother Felipe Iscresa, pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Daniel Marahay, magandang umaga po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maging Sister Margie Isiha, dyan po sa Santa Remedios. Pagbati din po kina Tatay Jose, kina Nanay Puring, kina Brother Jimmy Himi, sina Brother Ramil at ang mga Soledad family, ang Isiha family at Guneo family. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Sister Divine Espela Guyal, Sister Anna May Nidia, good morning Sister Anna May. And hoping and praying po sa iyong kapatid. We pray for divine healing ng Panginoon and we pray for financial blessing. Amen. And provision sa hospitalization. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise the Lord. At maging sa lahat ng atin pong mga kapatiran dito po sa Matnog, pagpalain po kayo ng Panginoon. Mga kapatiran natin dyan sa Manurabi, maging dyan po sa sentro ng Matnog, magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Maging higit sa lahat ng atin pong mga tagapakinig sa radio, sa mga kababayan natin na taimtim na nakikinig at patuloy na sumusubaybay sa programang itong si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. Praise the Lord. Amen. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number mga kapatid. Sister Helen Hailo, good morning. Sister Nancy Dangla, Brother Andy Orozco, good morning po. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sa pagkakataong ito mga kapatid, amen. Magandang umaga po muli sa atin pong Senior Pastor, Pastor Randy Rosario, Pastora Maricar dyan po sa Iquirino. Maging mga kapatiran po natin dyan sa Iquirino, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pagtatalakay na kung saan ito po ang pinakasentro ng atin pong programa, ang pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Simulan po natin mga kapatid sa ating pananalangin. Sabayan niyo po kami mga kapatid sa ating pong pananalangin sa ating Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa napakagandang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat sa proteksyon at pag-iingat na habang kami natutulog, nariyan ang iyong gabay at patnubay. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang amin pong pagtatalakay. Sa mga napapanahong mensahe na ipagkakaloob mo, Panginoon. Ipagkaloob mo rin po, O Diyos, sa amin pong mga tagapakinig at tagapanood sa Facebook Live, maging tagapakinig sa radio. Pagkaloob mo po sa bawat isa
ang karunungan at kaunawaan tungkol sa mga salita mong kanilang mapapakinggan. Tulungan mo kami, O Diyos, ang bawat isa na maunawaan namin at maintindihan ang mga salita mo at ang iyong kalooban. Salamat po, O Diyos, samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan. In your name, Jesus Christ, I pray your divine intervention sa bawat isa sa amin ngayon. In Jesus' name, Amen. Praise God. Tayo po ay mag-aral, mga kapatid, ng salita ng Panginoon. Amen. Magbasa po tayo ng banal na kasulatan na atin pong pag-aaralan dito po, mga kapatid. Praise God, sa aklat ng Mateo 21. Medyo mahaba-haba po ito konti. Mateo 21, 6 hanggang 14. Ganito po ang atin pong mababasa, mga kapatid. Amen. At nagsiparoon ng mga alagad at ginawa ang ayon sa pinag-uutos ni Jesus sa kanila. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno, at inalagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit, at dito siya'y sumakay. At inilalatag sa daan ng kalakang bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit, at ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilalatag sa daan. At ang mga karamihang nangasa unahan niya at ang nagsisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabi, Sino kaya ito? At sinabi ng mga karamihan, ito'y ang propeta Jesus na taga Nazaret ng Galilea. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos, at itinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangamimili sa templo, at ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi, at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, datapwat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. At nagsilapit sa kanya sa templo ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kaniyang pinagaling. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang senaryong ito, mga kapatid, ay ang pangyayaring ito ay tungkol sa pagpasok ng Panginoong Hesukristo sa templo. At nakita natin kung paano, mga kapatid, sinalubong ang Panginoon ng mga sanga ng puno, mga kapatid, na kung saan sinalubong ang Panginoon ng pagsamba at pag-welcome, mga kapatid, ng mga tao doon sa Jerusalem, mga kapatid. At dito natin mapapansin yung fulfillment ng prophecy tungkol sa Messiah, mga kapatid, na darating sa bansang Israel. Amen. Praise God. Sapagkat ang sa panahon na ito, ang Jerusalem o ang Israel ay colonized ng Roman Empire, mga kapatid. Nasa ilalim sila ng pamumuno ng mga Romano, mga kapatid. At yung mga tao, naghihintay sila sa Messiah, mga kapatid, para iligtas sila, amen, sa pagiging colonized o pagiging pagkasakop sa kanila ng Roman Empire. Kumbaga, ang hinihintay nila na magpapalaya sa kanila, mga kapatid, amen, ay ang Messiah, na ang akala nila palalayain sila doon sa mula sa pagkasakop ng Roman Empire, mga kapatid. At ang anticipation ng mga tao nung time na yon ay ang Panginoong Hesukristo, palalayain sila ng Panginoong Hesus sa political oppression ng Romano, mga kapatid. Pero hindi nila alam na ang liberation na tinutukoy ng Panginoong Hesus, mga kapatid, ay spiritual liberation, hindi political, mga kapatid, operation. Amen. Kaya ang anticipation ng mga tao sa pagsalubong sa Panginoong Hesus, kaya nga pumutol sila ng mga sanga at doon, mga kapatid, amen, inilatag sa daanan ng ating Panginoon parang pag-welcome sa atin pong Panginoon, mga kapatid.
Amen. At ang sabi doon, kung titingnan natin, pakibasa po Brother Raymar sa Matthew chapter 21 verse 5, ganito po ang atin pong mababasa, mga kapatid. Sabihin ninyo sa anak na babae ng Siyon, narito, ang hari mo'y pumaparito sa iyo na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Amen. Praise God. So, ito po mga kapatid yung kinote na prophecy tungkol doon sa pagparito, mga kapatid, ng hari ng Israel. Amen. So, mas pinili ng Panginoon na sumakay siya sa batang asno kaysa sa pandigma, yung war horse na tinatawag, mga kapatid. Akala kasi ang anticipation kasi ng mga tao, yung hari nila ipapanganak sa royal, kumbaga sa magandang lugar, ipapanganak sa palasyo, at mga kapatid, nakasakay, mga kapatid, sa talagang pandigma na sakay, kagaya ng kabayo. Kasi during those times, mga kapatid, may yung kabayo, may kabayong pandigma, mga kapatid, ay nagre-represent yon ng tawag doon yung kingship at yung pagiging dominant at pagiging matapang nung hari, mga kapatid. Amen. Pero ang Panginoong Jesucristo, mas pinili niya sumakay sa batang asno, at yung sinakayan niya, mga kapatid, na batang asno, hindi pa yun nasasakyan kahit isang beses. First time pa lang niya sakyan yun. At sa pag-aaral, mga kapatid, yung batang asno, kapag first time pa lang isakay, nagpupumiglas yan. Kasi ang asno, tinitrain yan, mga kapatid, bago yan talagang masakyan mo ng maayos at magiging maamo. Pero mga kapatid, amen, ipinakita ng Panginoong Hesus nung siya sumakay sa kabayo, sa batang asno, mga kapatid, yung kanyang pagpapakumbaba, mga kapatid, amen, at pagiging mapayapa, mga kapatid, para bigyan ng spiritual liberation ang mga Israelites, mga kapatid, kaysa sa political conquest. Ang anticipation kasi ng mga tao, kagaya ng sinabi natin kanina, yung time na yon, ay yung palayain sila doon sa pagkasakop sa Roman Empire. Pero hindi nila alam, spiritual liberation po ang nais ng Panginoon sa bansang Israel. Kagaya sa atin, mga kapatid, spiritual liberation po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi naman talaga, mga kapatid, yung political conquest, mga kapatid, ang tinutukoy ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Sa verse 9 ng chapter 21, tingnan natin ang sinasabi dito, mga kapatid. At ang mga karamihang na nga sa unahan niya at ang nagsisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. Amen. Ito, mga kapatid, na nung ang Panginoong Hesus ay papasok, kumuha sila ng mga sanga ng punong kahoy, mga kapatid. Ito yun ngayon na pinagdidiwang ng mundo na tinatawag nilang palaspas. Dito po yung kinuha, yung idea na ito, na pag-welcome doon sa atin pong Panginoon. Kaya kung mapapansin natin, yung tinatawag na mahal na araw, mula yan sa palaspas. Kasi pag-welcome yun sa Panginoon hanggang sa ang Panginoong Hesus, mga kapatid, ay ipako sa krus. Kasi dito po nagsimula, mga kapatid, na pag-initan ang Panginoong Hesus ng mga tao. Kaya kung mapapansin natin, ang sabi ng mga tao, nagsisigawan sila nung ang Panginoong Hesus ay papasok, mga kapatid, at inilatag nila yung puno, yung sanga ng punong kahoy, na ang tawag nga sa panahon ngayon ay palaspas. Pero hindi po yung palaspas, ano po yun? Mga sanga ng punong kahoy yon, mga kapatid. At ang sabi ng mga tao, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. At yung titingnan natin, mga kapatid, sa mga susunod na pag-aaral at sa mga susunod na pagbabasa ng Book of Matthew chapter 21,
yung mga sumisigaw sa Panginoon na Husana, Husana sa kataas-taasan, sila din yung sumigaw na ipako si Kristo sa krus. Pero nung ang Panginoong Yesus ay paparating pa lang, mga kapatid, wini-welcome nila yung mga tao na sumisigaw na Husana na yung dumarating sa pangalan ng Panginoon, yung pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Husana sa kataas-taasan. Ang akala nila, ang Panginoong Yesus ang magpapalaya sa kanila doon sa pagkasakop ng Roman Empire. Pero pagdating, mga kapatid, matatalakay natin yan ngayon, mga kapatid, hindi yun nangyari. Yung anticipation ng mga tao, mga kapatid, yung expectation ng mga tao sa Panginoong Yesus, hindi yun nangyari. Dahil iba po, mga kapatid, amen, ang ginawa ng Panginoon na pagpapalaya sa bansang Israel. Spiritual liberation, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoong Yesus sa bansang Israel. Pagtubos. Hindi para palayain doon sa pagkasakop ng Roman Empire. Ng Roman Empire, mga kapatid. Kaya yung mga tao na sumigaw na Husana sa kataas-taasan, sila din po yung mga tao na sumigaw na ipako si Kristo sa krus. Mga kapatid. Kaya dito natin makikita yung totoong pagsamba at totoong pagkilala sa Panginoon. Mga kapatid. Amen. Matthew chapter 21 verse 7 to 9, 7 to 8, mga kapatid, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno, at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit, at dito'y siya'y sumakay. At inilatag sa daan ang kalakhang bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit, at ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilatag sa daan. Amen. So, ito po yung mga sinasabi natin kanina, na nung ang Panginoong Yesus ay papasok, hindi lang pala sanga ng punong kahoy, Brother Rimar, ang kinuha nila, pati yung kanilang mga damit. Inilatag nila sa daan, mga kapatid, sa pag-welcome sa atin pong Panginoon. Amen. Kaya, hindi po yung palaspas, sanga po yun ng punong kahoy. At ang tunay na diwa, mga kapatid, ng ganitong pagkakataon ng pag-welcome sa atin pong Panginoon, hindi naman natin kailangan, mga kapatid, ng sanga ng punong kahoy sa panahon ngayon. Ang kailangan natin, mga kapatid, ay bukas na puso para i-welcome ang Diyos sa buhay natin. Mga kapatid. Kasi dito po, mga kapatid, dito nagalit ang Panginoon kasi naging traditional kasi ang pagsamba ng mga Israelita, ng mga Hudyo sa Diyos. Kahit sa panahon ngayon, mga kapatid, naging traditional po ang pagsamba. Wala na sa puso. Ang nais ng Panginoon, hindi palaspas ang kunin natin. Ang gusto ng Diyos, bukas na puso. Ito po ang tunay na diwa ng pag-welcome sa atin pong Panginoon. Kasi ang nais ng Panginoon, pumasok siya sa puso natin. Dahil ang puso ng tao, dito nagsisimula, mga kapatid, ang totoong pagbabago. Sa puso at isip ng tao, mga kapatid. Kaya kung meron man tayong dapat gawin para sa alaala ng ginawa ng ating pong Panginoon, walang iba kundi buksan natin ang ating puso at isipan at i-welcome natin, mga kapatid, amen, ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin bilang nag-iisang Diyos at tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. At ito po, mga kapatid, ang prophecy sa Old Testament na nangyari po, amen, dito sa Matthew chapter 21 verse 7 to 8. Dito po sa Zechariah chapter 9 verse 9, pakinggan po natin. Magalak kang mainam, o anak na babae ng Sion. Humiyaw ka, o anak na babae ng Jerusalem. Narito, ang iyong hari ay naparirito sa iyo. Siya'y ganap at may pagliligtas, mapagmababa at nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Amen. Ito po, mga kapatid, ang katuparan. Praise God. Ang sabi dito, mapalad, magalak kang mainam, o anak na babae ng Sion. Humiyaw ka, o anak na babae ng Jerusalem. Narito,
ang iyong hari ay naparirito sa iyo, siya'y ganap at may pagliligtas. Mapagmababa, kaya ang Panginoong Jesucristo pinili niyang sumakay sa asno, batang asno, simbolo ng pagpapakumbaba. Mga kapatid, amen. At nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. Ito po mga kapatid, pagdating sa Matthew chapter 21, dito nagkaroon ng katuparan. Ibig sabihin, sa Old Testament pa lang, mayroon ng plano ang Diyos na magkakatawang tao talaga siya para sa bansang Israel. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nung ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay pumasok sa templo, dito natin makikita yung ginawa ng Panginoon. Pakinggan natin sa Mateo 21:12 hanggang 13. Pakinggan natin. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangamimili sa templo. At ginulo niya ang mga dulang ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Datapwat, ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. Amen. Dito natin makikita mga kapatid na biglang bumaba, mga kapatid, yung expectation at biglang nagbago yung pagtingin ng mga tao sa atin pong Panginoong Hesus. Bakit? Kasi nung ang Panginoong Hesus ay papasok pa lang sa templo, nabasa natin kanina, welcome siya. Kumuha ng mga sanga ng punong kahoy, kinuha nila yung kanilang mga damit at inilatag mga kapatid sa daraanan ng Panginoon, expecting na ang Panginoong Jesucristo ay palalayain sila mula mga kapatid sa Roman Empire, sa pagiging nung ang Israel ay na-colonize ng Roman Empire. Yun ang expectation nila, palalayain sila mula sa political, kumbaga yung inaasahan nila sa Panginoong Hesus ay political conquest, na palalayain sila doon sa pagkasakop ng Roman Empire. Pero ang nangyari mga kapatid, pagpasok ng Panginoong Hesus sa templo, ang ginawa ng Panginoon, itinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangamimili sa templo. Doon mga kapatid, nagsimulang magalit at mainis ang mga tao sa Panginoong Hesus. Ang tanong, Pastor, bakit itinaob ng Panginoong Hesus yung mga nangagbibili at nangamimili sa templo, yung mga mamamalit ng salapi, mga kapatid, at nagbibili ng mga kalapati? Bakit binuwal mga kapatid? Kasi ganito yan. Sa templo kasi, ang templo, sabi ng Panginoon, ang bahay ng ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Kaya dito mga kapatid, dineclare ng Panginoon na siya yung Diyos na dapat sinasamba. Kasi ang tingin ng bansang Israel o ng mga Israelita sa templo, bahay ng Diyos yun. Bahay panalanginan at bahay handugan. Kaya nga templo yon. Kasi doon sila naghahandog. Kaya doon nag-declare ang Panginoon. Declaration ito ng Panginoong Hesus na yung aking bahay, pagiging Diyos na yun eh. Yung aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Kaya lang, sabi ng Panginoon, ginawa niyong yungib ng mga tulisan. Bakit mga kapatid? Ano ba ang implikasyon nito? Bakit mayroong mga kalapati sa loob ng templo? Kasi ganito yan. Ang mga tao kasi, yung loob ng templo, doon sila naghahandog, mga kapatid. Kaya lang ang problema, dahil pag maghahandog sila doon, kailangan nila ng hayop na kakatayin. Hayop na kakatayin. Halimbawa, nagkasala ka, may hayop kang naihahandog doon. At para maging madali na ang paghahandog, hindi mo na kailangan maghanap ng mga ihahandog na hayop. Yung mga tao, doon na sila nagbebenta ng mga panghandog sa loob mismo ng templo. Parang ganito, gusto mo magsimba? O ito. Gusto mo ito, bumili ka ng ganito. Kaya kung sa panahon ngayon mga kapatid, wala pong pagkakaiba sa panahon ngayon. Ginawa pong negosyo, mga kapatid, ang simbahan. Gusto mong magsimba? Ito, kandila, bili ka. Gusto mo magsimba? Ito, pangpabuenas, pangpaswerte. Yun po yung nangyari doon, mga kapatid. Kasi kung maghahandog ka sa Diyos, sa Old Testament, ang original na preparasyon ng paghahandog sa Old Testament, aalagaan mo 1 taon yung hayop na ihahandog mo.
Nandun ang diwa, ang tunay na diwa ng paghahandog. Sa panahon na ito mga kapatid, pagpasok ng Panginoon, wala na po ang tunay na diwa ng paghahandog sa mga tao o ng mga tao sa Diyos. Bakit? Kasi wala na sa puso ang kanilang paghahandog. Maghahandog sila sa Diyos, mga kapatid, bibili sila ng mga ihahandog nila. Pero originally, sa Old Testament, pag maghahandog ka, kailangan aalagaan mo yung ihahandog mo. Halimbawa, tupa. 1 taon pa lang bago ka maghandog, aalagaan mo yun. Halimbawa, maghahandog ka sa December. January pa lang, may aalagaan ka na natupa. Aalagaan mo yun na walang kapintasan, hindi pingkaw, mga kapatid, walang sakit, malusog, mataba. Aalagaan mo yun hanggang sa December na maghahandog ka. Ihahandog mo yun para sa Diyos. Like for example, mga kapatid, walang kapintasan yun. Hindi mo yung kailangan bilhin. Ikaw mismo ang mag-e-effort na ipaghandog mo yun sa Panginoon, mga kapatid, doon sa mga kasalanan. Kaya lang mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay pumasok, hindi po natuwa ang Diyos ang Panginoong Hesus doon. Bakit? Kasi ang mga tao doon, naghahandog sa Diyos, wala na sa kanilang puso. Nagiging ritual na lang ang kanilang paghahandog. Nagiging tradisyonal na lang ang paghahandog. Wala na sa puso ang kanilang ginagawa. Kahit sa panahon ngayon mga kapatid, amen. Praise God. Taon-taon ipinagdiriwang ito, wala naman talaga sa puso. Kasi, bakit? Pagkatapos ng ganito na okasyon, wala na. Balik naman ang tao sa bisyo, balik naman ang tao sa mga kalayawan, balik naman ang tao mga kapatid sa mga maling gawi, mga kapatid. Amen. Pagkatapos ng ganito na okasyon, balik naman. Pagka ganitong okasyon, banal. Nagiging ritual na lang, nagiging tradisyon na lang. Alam niyo po mga kapatid, ang pinakaayaw ng Diyos na paraan ng paghahandog at paglilingkod, yung traditional way of worship, traditional way of service, na wala na sa puso. Mga kapatid, ginagawa nila na lamang ito ng mga tao, compliance. Mga kapatid, kaya nila ginagawa dahil nga okasyon. Kaya nila ginagawa dahil, mga kapatid, pakikisama. Mga kapatid. Pero alam nyo, ang totoong paghahandog sa Diyos, hindi po mga kapatid, isang beses lang. Hindi taunan. Kundi dapat araw-araw nating ihahandog ang ating sarili sa Diyos. Romans chapter 12 verse 1, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen. Mga kapatid, nung panahon ng Panginoong Hesus, mga kapatid, itinaob niya, ibinuwal niya mga kapatid ng mga mamimili ng mga kalapati. Kasi yung kalapati mga kapatid, ginagamit yun sa paghahandog. Mga kapatid, lahat ng mga mamimili, mamamalit ng salapi, amen, ginagamit nila yun. Doon nila binibili yung paghahandog. Yung mga kailangan sa paghahandog, doon na nila mismo binibili sa loob ng templo, which is mali. Halimbawa, yung templo kasi mga kapatid, lugar yun ng paghahandog at panalanginan. Mga kapatid, hindi yun tindahan. Mga kapatid, sa panahon ngayon, hindi na po hayop ang ihahandog natin, kundi ang ating mga sarili na ang ihahandog natin sa Diyos. Hindi para katayin, kundi para maglingkod. Para ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Pastor, paano ba natin ibibigay ang buhay natin sa Diyos? Ibibigay natin ang ating buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsunod sa utos ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. At ang sabi sa Biblia na binasa natin, inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, mga kapatid, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ito ang totoong pagsamba, na ihandog mo ang iyong sarili sa Diyos sa pamamagitan ng iyong pagsunod, paglalaan ng oras, paglalaan ng panahon, at pagsamba sa ating pong Panginoon. Hindi po sa pamamagitan ng palaspas lang. Hindi po yan ang totoong essence. Hindi yan ang totoong pagpapakahulugan
mga kapatid, ng senaryo o ng talata na binasa natin tungkol sa pag-welcome sa atin pong Panginoon. Ang pinaka-the best na atin pong magagawa, buksan natin ang ating mga puso at isipan, ihandog natin ang ating mga sarili, ibigay natin sa atin pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang totoong at tinatanggap ng Panginoon na paghahandog ay mula sa puso ang paghahandog. Kaya nga mga kapatid, ang sabi ng Colossians chapter 3, mga kapatid, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na ang ginagawa mong paglilingkod ay pakitang tao. Dapat, kung tayo ay maglilingkod, dapat buong puso, na kung saan bunga rin ng ating pagsunod. Kasi kung ano ang naiintindihan natin sa isip natin, gagawin natin yun ng may buong puso. Para sa Panginoon, hindi para sa mga tao. Hindi kamukha, mga kapatid, ng mga Israelita, ng mga Hudyo, mga kapatid, na ang ginagawa nilang pagsamba doon sa loob ng templo, traditional na lang, nagiging ritual na lang. Wala na sa puso ang kanilang paghahandog. Wala na sa puso ang kanilang ginagawa. Bakit, mga kapatid? Kaya nga doon nainis ang Panginoon. Kaya nga binuwal niya lahat yon. Inalis niya yun. Kasi, mga kapatid, amen, ginawa na nilang negosyo at yungib ng mga tulisan yun. Hindi po maaari yun. Yung templo ng Diyos sa panahon ngayon, tayo po yun. At ayaw ng Panginoon, mga kapatid, na yung katawan natin ay gamitin natin sa mga kalayawan at sa mga makasanlibutang gawain. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Matthew 21 verse 14, pakinggan natin mga kapatid. At nagsilapit sa kanya sa templo ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Amen. Lumapit, pagkatapos na ibuwal ng Panginoon, mga kapatid, ang mga mamimili at mamamalit ng salapi, yung mga namimili ng kalapate, pagkatapos niyang ibuwal lahat yon, mga kapatid, na mga pamilihan doon, lumapit sa Panginoon ang mga bulag at mga pilay. At ang sabi ng Biblia, sila'y kanyang pinagaling. Anong implikasyon nito sa atin ngayon? Ang mga ito, mga kapatid, ay sumisimbolo sa mga tao ngayon na dahil sa pagkabulag, mga kapatid, ng dyablo sa puso at isip ng mga tao, nais ng Panginoon na palayain ang tao mula sa pagkabulag na ginagawa ng dyablo. According to 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Binubulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya sa Diyos. Nais ng Panginoon na buksan niya ang mga saradong isip at puso ng mga tao. Kaya pinagaling niya ang bulag. Kasi ang dyablo ay pilit na binubulag ang tao mula sa katotohanan at tunay na realidad ng buhay. Pilit, mga kapatid, binubulag. Pero nais ng Panginoon na buksan ang ating mga puso at isipan upang makilala natin ang katotohanan, na ang katotohanan na yan ay ang Panginoong Hesus mismo. Ang senaryong ito, mga kapatid, na kung saan pinagaling ng Panginoong Hesus ang mga bulag at mga pilay, amen, ito ay pagpapakita ng isa sa mga layunin ng Panginoon, amen, ng kanyang pagkakatawang tao, ay para palayain ang lahat ng tao mula sa lalang at pagkabulag ng dyablo sa puso at isip ng tao, mga kapatid. Amen. Praise God. Kasi yung bulag, mga kapatid, yan ay sumisimbolo sa atin sa panahon ngayon ng pagbulag mismo, ng spiritual blindedness ng mga tao na hindi na-appreciate. Kaya ang dahilan na hindi na-appreciate ng mga tao yung mga makalangit na bagay, kasi mga kapatid, merong spiritual blindedness ang ginagawa, mga kapatid, na ginagawa ang dyablo sa buhay ng tao. And that's the reason why iilan lamang po ang mga tao na nakaka-appreciate ng mga ganitong pangangaral at ng mga makalangit na bagay. At yan ang gusto ng Panginoon, na palayain tayo mula sa pagkabulag ng tao sa katotohanan.
At yung pilay naman mga kapatid, amen, yan ay sumisimbolo mga kapatid sa mga tao, amen, na ang kanilang direksyon, amen, yung kanilang spiritual capacity ay hindi nila magawa. Ibig sabihin, hindi nila nagagawang sumunod sa Diyos because of spiritual blindedness. Kapag mayroong spiritual blindedness, spiritual na pagkabulag, mayroon ding spiritual capacity. Ibig sabihin, wala tayong kapasidad na gumawa ng kalooban ng Diyos dahil nga hindi natin naiintindihan at nauunawaan ang kalooban ng Diyos dahil nabubulag tayo, mga kapatid, ng mga material na bagay dito sa mundo. At ang nais ng Panginoon, mga kapatid, sa atin ay mabuksan ang ating pong mga puso at isipan mula sa pagkabulag sa mga makasanlibutan. John 12:46, pakinggan natin ang sinasabi. Ako'y naparito na isang ilaw sa sanglibutan, upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Amen. Ang Panginoong Hesus, siya po mga kapatid ay isang ilaw sa sanglibutan. Kapatid at kaibigan, kailangan natin ang atin pong Panginoong Hesus. Kung hindi mo man ngayon naiintindihan marahil at nauunawaan ang mga ganitong pangangaral at mga salita ng Panginoon, amen. Kung ikaw ay magbubukas ng iyong puso at isipan sa Panginoon, magsisilbing liwanag siya sa iyong buhay kung siya iyong tatanggapin sa iyong buhay, kapatid. Amen. Ang mundong ito ay napakadilim. Kung aasa tayo sa mundong ito, masyado itong madilim para makita natin ang tunay na liwanag. Pero kung tayo ay lalapit sa Panginoong Hesus, magkakaroon tayo mga kapatid ng totoo at tunay na kapayapaan at tunay na kalayaan mula sa gapos ng kadiliman. John 3:19, pakinggan natin ang sinasabi. At ito ang katulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Mga kapatid, amen. Kung ikaw man ay nadidilaman sa iyong buhay, ang Panginoong Hesus ang iyong kailangan. Mga kapatid, huwag natin piliin na manatili sa kadiliman, sapagkat ang sabi ng Biblia, naparito ang ilaw sa sanlibutan. Ang problema, mas inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masyadong masasama ang ginagawa ng mga tao. Mga kapatid at mga kaibigan, ito ay paalala ng Panginoon sa atin. Yakapin natin ang katotohanan na yan. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Kung marahil ikaw man ay masyado nang nadidilaman at naaalipin ng mga bisyo at kalayawan at nais mo nang makalaya sa iyong sitwasyon ngayon, ang Panginoong Hesus, amen, ang kailangan mo, kapatid at kaibigan. Si Hesus ang ilaw ng sanglibutan. Si Hesus ang ilaw sa madilim na buhay na mundong ito. At higit sa lahat, si Jesus, si Jesucristo, ang ilaw ng atin pong buhay. Kung madilim ang iyong buhay, madiliman ang iyong nakaraan, kaya ng Diyos na paliwanagin yan kung ikaw ay tatanggap sa kanyang mga salita. Kung iyong bubuksan ang iyong puso at isipan sa atin pong Panginoon. Kapatid at kaibigan, mahal ka ng Panginoon. Mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Panginoong Hesus na tayo ay manatili sa kadiliman ng buhay na ito. Sapagkat kapag tayo ay namuhay sa madilim na buhay na pamumuhay, madilim din ang babagsakan at dulo at magiging resulta ng buhay natin, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng atin pong Panginoong Hesukristo. John 11 verse 10, mga kapatid, pakinggan natin ang sinasabi. Ngunit ang isang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod siya, sapagkat walang ilaw sa kanya. Mahirap maglakad kapag madilim, mga kapatid, dahil hindi mo alam kung ano ang aapakan mo at hindi mo alam kung ano ang magiging direksyon mo. Mahirap maglakad ng gabi o madilim. Kaya kailangan natin, mga kapatid, ang ilaw na magsisilbing tanglaw sa atin pong mga daan na lalakaran. At ang ilaw na yan, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
na magsisilbing liwanag sa iyong mga landas. Mga kapatid, magsisilbing liwanag at magiging gabay sa iyong buhay. Mahirap mabuhay sa mundong ito na hindi mo alam kung ano ang tinatahak mong direksyon. Pero kung ikaw ay maglilingkod ngayon sa Panginoon, magkakaroon ng magandang direksyon ang iyong buhay. Kapatid at kaibigan, huwag mong hayaan na matatapos ang iyong buhay sa mundong ito na hindi mo alam kung saan ka patutungo. Huwag mong hayaan na matatapos at mauubos ang oras natin sa mundong ito na hindi natin alam kung saan ang ating dulo. Kapatid, kung ikaw ay yayak at tatanggapi, kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, bubuksan mo ang iyong puso at isipan sa Panginoon, magkakaroon ng saysay at makabuluhan ang iyong buhay, mga kapatid. Amen. Dahil sa spiritual blindedness, nagkakaroon ng spiritual incapacity ang tao. Hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos because of our spiritual blindness. Mga kapatid, amen. We are spiritual blinded dahil sa gawa at lalang ng dyablo. At ginagamit ng dyablo ang mga makasanlibutang bagay, mga kasakalayawan at kasiyahan sa mundong ito para bulagin at alisin ang tao, mga kapatid, sa katotohanan. Ang tunay na diwa ng pagsamba at paghahandog sa Diyos ay mula sa pusong pagsunod at paghahandog ng sarili para sa Diyos. Yan ang tunay na pag-aalaala sa mga ginawa ng atin pong Panginoong Jesucristo. Ang mundong ito ay diriwang, mga kapatid, at inaalaala nila, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo na paghahandog at pagtutubos sa kasalanan ng sangkatauhan. Ganun pa man, mga kapatid at mga kaibigan, hindi nais ng Panginoon na kung ano ang ginawa niya na pagpapako sa krus ay gawin mo rin para patawarin ka. Hindi po, kapatid. Amen. Hindi po inutos ng Biblia na para patawarin ka ng Diyos ay magpapako ka rin sa krus. Hindi po. Dahil ang layunin ng Panginoong Jesucristo kung bakit siya ay napako sa krus ay para tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Pero kapag ikaw, ang dahilan mo ng pagpapako mo sa krus ay para tubusin ang kasalanan mo rin, ang sarili mo rin, mga kapatid, indikasyon lamang yan ng pagiging makasarili mo. Mga kapatid, dahil ang layunin ng Panginoong Jesucristo nung siya'y napako sa krus ng Kalbaryo ay para sa kasalanan ng sangkatauhan. Dahil ang Panginoong Jesucristo, wala siyang kasalanan. Ibig sabihin, walang rason para ipako siya sa krus. Kaya lang sa panahon ngayon, yung mga nagpapapako sa krus, sila yung may mga kasalanan. At ang dahilan ng kanilang pagpapako sa krus ay para sa kanilang kasalanan din. Hindi po tama yun. Dahil indikasyon lamang yun ng pagiging makasarili natin. Mga kapatid, ang tamang gawin natin para alalahanin natin yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa sangkatauhan at para sa kasalanan natin, sumunod tayo sa Diyos. Ialay natin ang ating buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng ating paglapit sa Kanya, pagtanggap sa mga salita niya, at paglilingkod at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi mo kailangan pahirapan ang iyong sarili para patawarin ng Diyos. Ang kailangan mo lang ay ang bagbag na puso. Ang kailangan mo lang ay ang pagpapakumbaba sa Panginoon. Amen. At pagkatapos mong humingi ng tawad sa Diyos, tanggapin mo ang Kanyang salita. Manampalataya ka, magsisi ka sa iyong makasalanan, magpabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong makasalanan according to Acts chapter 2 verse 38. Amen. Yan ang instruction ng Panginoon para patawarin. Hindi mo kailangan saktan ang iyong sarili para patawarin ng Diyos dahil hindi po malupit ang Diyos. Ang kailangan mo lang para patawarin ng Diyos, sumunod ka sa utos ng ating Panginoong Jesus. Maraming salamat po, mga kapatid at mga kaibigan, sa inyong pagsubaybay. Nawa mayroon po tayong natutunan at naintindihan sa umagang ito. Tayo po ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos. Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po, Panginoon, sa nagdudumilat na katotohanan ito. Dahil ayaw mo, Panginoon, na ang paglilingkod at ang pagsamba ng mga tao
ay out of compliance o pakitang tao, kundi ito'y dapat mula sa puso na paghahandog at pagsunod na paglilingkod. Panginoon, pagpalain mo po ang amin pong mga tagapakinig ngayon sa kanilang mga radyo. Marahil, Panginoong Hesus, minsan masakit ang katotohanan. Ganun pa man, dito mo kami pinalalaya mula sa pagkaalipin at gapos ng kamalian at kasalanan. Panginoong Hesus, salamat dahil naging magandang ehemplo ka sa amin kung paano maglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na dugo. Salamat sa iyong sakripisyo na bagamat hindi kami karapat-dapat sa kabila ng aming mga kasalanan, Panginoong Hesus, hindi mo ipinagkait ang iyong sariling buhay upang akuin ang parusa na dapat ay para sa amin. Panginoong Hesus, mangusap ka po sa amin pong mga kababayan na hindi nila kailangan saktan ang kanilang mga sarili para patawarin sa kanilang mga kasalanan. Sapagat ang kailangan lamang nila gawin ay manampalataya sa iyong mga salita, magsisi sa kanilang mga kasalanan at magpabautismo sa tubig sa pangalan mo, Panginoong Hesus, sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Tulungan mo po na maunawaan at maintindihan ito ng amin pong mga kababayan. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po tayong lahat ng atin pong Panginoon. Maraming salamat din po sa mga nanood sa atin pong Facebook Live. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa mga naghabol, sa mga nanood. Sister Miguela Mira, magandang umaga po. Thank you so much for watching. Sister Rebecca Montemor, Sister Elena Murata Burabo, at maging ang atin pong mga Facebook Live viewers. Amen. Pastor Joel Tinoco. Amen. Sister Beth Angeles. Amen. At sa lahat pa ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanood, maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister Jennifer Sunido Gutierrez, hindi na naman po namin kayo maisa-isa sapagkat ang atin pong oras ay limitado. Maraming salamat po again sa inyong panonood, mga kapatid at mga kaibigan. Muli, mga kapatid, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog. Kasama ko po si Brother Raymar, Brother Aljon sa atin pong Bible reading. At maraming salamat din po, DJ Box, sa pag-assist sa atin pong technical side. Thank you very much po. Maraming salamat po, mga kapatid. Huwag po nating kakalimutan, mga kapatid at mga kaibigan. On behalf of Pastor Randy Rosare, Amen. Si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.